Ayun guys, oh yung sakmala no. Grabe pag parehas may load talaga oh. Ayun, yari yung tala natin dito guys oh. Nasaputan pa rin ng tala oh. Ayun, humarap pa oh. Ayun. So, ayan, magandang araw mga kalitar. Sa video natin na gagawin ngayon ay patungkol sa paggawa ng gamot. Gamot na ginagamit natin sa mga gagamba. Marahil sa inyo mga kalitar, marahil sa inyo talaga ay nalilito kung ano-ano ba talaga yung mga sangkap, ano yung kailangan, o ano yung minsan yung pinaka-basic na kailangan, o ano yung pinaka mismong direktang kailangan ng gamot na ginagamit natin sa mga gamba. Bali, papakita natin, bibigyan ko kayo ng 3 sangkap lang mga kalitar sa paggawa natin ng G-load, okay? Bali, umpisahan natin mga kalitar sa ano natin, sa intro muna natin guys. Okay guys, ayun, at kung bago ka nga pala dito sa aking YouTube channel, pwede pong humingi ng konting tulong sa inyo. Pa-subscribe naman po nitong channel ko at pa-like na rin, pa-share nitong ating video. Okay, ano ba yung mga kailangan sa 3 sangkap natin? Kasi hindi naman talaga kailangan talaga ng totaling napakaraming sangkap. Kasi yung iba, display na lang o pinapakita nila na napakaraming gamot na ginagamit. Pero kahit 3 sangkap lang, pwede na naman talaga. So, ano ba yung mga unang sangkap natin mga kalitar? Ang unang sangkap natin mga kalitar, siyempre kailangan natin gumamit ng water base. Ito yung ating gagamiting pantunaw sa gamot. Ayan. Ito mga kalitar ay tinatawag na Red Bull. Ayan. So, hindi ko na i-recommenda yung iba. Basta itong gagamitin ko, yun na lang yung ipapakita ko. So, unang ano natin, Red Bull. Tapos, sunod natin mga kalitar ay itong tinatawag nating sulfaclocin, 3P-oclocin. Ayan, 3P. So, ito lang. Ayan lang. At ang pinakahuli, ito, recharge. 3 lang, sa 3 to mga kalitar ay makakabuo ka na ng isang G-load. Isang matibay ng G-load. Yan, yung iba kasi, dinadagdagan na lang para siguro gumanda yung video. Siguro nga may epekto na rin. Pero yung itong gagawin natin ay napakasimple at napakadaling gawin mga kalitar. Bali sa pagtitimpla naman, ganito lang yung pagtitimpla nito. Bali pagkatapos nitong pagtitimpla natin, susubukan natin mga kalitar sa ating mga gagamba. Okay, yung mga bagong huling gagamba, yung susubukan natin kung lalaban talaga sila ng bakbakan. So ano nga ba yung unang step? Bali ang unang step mga kalitar ay kailangan natin itong recharge. So kalahati. Ito kasi mga kalitar ay nahahati. Ito yung recharge. Ganyan yung balat niya. Siyempre may nakapangalan naman dyan guys na recharge. So para saan ba yung recharge guys? So ito mga kalitar para to sa ano, performance enhancer din to. Ayan. Dito talaga ito yung magbibigay ng palo o ng bagsik ng gagamba mo. Ayan, recharge. So ito yon, kalahati lang yung gagamitin natin. Ito kasi tira ko na. Yan, ganyan lang guys, recharge. Kulay yellow ang magiging kulay ng ating load kasi itong recharge kulay yellow talaga to. At medyo may ibang amoy to guys. Kaya ayun, pwede kayo mag face mask kung magdudurog kayo nito. Okay? So syempre kailangan natin ng cup o ng mangkok na bubog. Kasi dito natin dudurugin. Bubog dapat yung gamitin nyo guys para matigas. Pag plastic kasi na iisis yung plastic. So kutsara guys, kutsara. Kailangan din natin. Ayan, napaka basic lang nitong ating gagawin na to. So ito guys, ito yung ating recharge. Bago pala natin durugin guys. So bago pala natin durugin tong ating recharge, ang gagawin natin, babalta natin kasi may kulay orange siyang coat. Ayan, meron siyang coated na orange na aalisin natin kasi mahirap matunaw to mga kalitar kapag may balat. Ayan, napakadali lang naman, kikiskisin nyo lang ng kahit ano mga kalitar, yung may talim na bagay gaya ng kutsilyo. Ayan, cutter, pwede yun. Aalisin lang natin. Hindi na natin tikakat. Pakita ko na lang sa inyo para masundan nyo. Kalahati lang.
So ito kasi yung nakaalis sa kanya, ito yung balat. Ayan guys, yung balat. So pag naalis na natin, ayan na siya. Yung loob niya guys, color yellow. So ayan na guys yung recharge. Dudurugin lang natin dito sa mangkok. Ayan. Okay. Okay, ganito lang guys yan. Dudurugin lang natin siya. Napakadali lang durugin ito guys. Kutsara lang, katapat nito. Saka ganyan lang. Ayan, parang ganito guys. Ganyan yung pagkakadurog. Tapos idin natin yung mga nasa gilid kasi sayang yon. Okay, matapos nating durugin tong ating recharge, kailangan naman natin guys ay kukuha tayo ng gagawin nating water base o pinakatubig. So ang pinakatubig natin ay itong Red Bull. Red Bull lang yung gagamitin natin. Yan. At kailangan din natin ng syringe. Okay. So lagay lang tayo dito. Kuha lang tayo dito guys ng 2 ml. So 5 ml tong gamit nating syringe. Ayan. So sa pagsukat guys, yung number 1 ml yon. Tapos yung kalahati 1.5 ml. Tapos sunod 2 hanggang 5 yan. 5 ml yung gamit natin. Kuha tayo ng 2 ml lang. So ayan guys, 2 ml lang na Red Bull. Ayan. 2 ml. Yung pinakadulo dapat ng tilos sa loob, katapat nitong number 2. Ayan. Matapos natin kumuha mga kaltar ng 2 ml. Okay, tapon natin itong tira. Ilagay natin, matapos natin kumuha ng 2 ml, ilagay natin itong ating sulfaclosin. So, ito kalahati na lang ang laman ito, kaya ilalahat natin. Sa kalahating recharge, kalahati rin itong sulfaclosin. Okay, ilagay natin lahat, kalahati. Yan. Okay, paki-like ng video natin guys at paki-subscribe na rin para sa mga tutorial at saka sa mga hunt ng gagamba guys at saka pagpapalipad ng saranggola. So, yun na lang po yung hinihingi ko sa inyong tulong para sa aking YouTube channel, ang paki-subscribe po ng ating channel na to, Kalitar Vlog. Yan, kalahati po to, kalahati. Bali ito pong ginagamit yung sulfaclosin, ibawas na ng kalahati. Kaya yung tirang kalahati nilahat na natin. Yan, wala na pong laman. May amoy po to, mabango po tong sulfaclosin na to. Ito po ginagamit to sa manok, pang gamot sa mga pagtatae. Ayan, pagtatae ng manok. Pero ginagamit natin sa gagamba. Kung wala po nitong sulfaclosin, hindi po tatalab yung gamot natin. Kasi kaya magkakabisa yung recharge natin kasi gawa nitong sulfaclosin. Pag nag-mix, ang epekto nun pampa-aggressive. Lalo po itong ating recharge, ito talaga yung enhancer natin. Pambigay ng magandang palo. Tapos ito mga kalahati nitong sulfaclosin at kalahati rin itong dinurog nating recharge. Salin na natin. Ayan guys. Bibigay na natin yung pinaka
ano natin, pinaka ginagamit. So ito yon, ito na yon. Pero conforme din kasi kung may gusto kayong idagdag, pwede nyo idagdag. Pero kahit wala na guys, kasi ito ganun din naman yung tama. Ayan. Pagkatapos noon guys, itong 2 ml nating nasa syringe na Red Bull, ilalagay na natin dito. Ayan, lagay lang natin. 2 ml lang to guys. Tapos mix natin guys, gamit tayo ng paleta. Ayan. So ito na guys yon. Halo lang, dire-diretso lang yung halo. Sulfaclocin, recharge at saka Red Bull lang to guys. Ito na guys yung sagot sa paulit-ulit na tanong kung paano gumawa ng G-Load. Napaka-basic. Napaka-basic lang. Hindi na kailangan ng maraming gamot o ng kung ano-anong gamot na mahirap hanapin. Ito napakadali lang hanapin guys kasi ito mabibili mo lang to sa tindahan ng mga patuka ng manok. Sasabihin nyo lang pabili po ng recharge. Nagkakahalaga to ang isang piraso 10 pesos guys, recharge. At ito nasa 30, di ba? Tapos itong Red Bull, hindi ko lang matanda kung magkano, pero hindi rin to kalaki, hindi rin to kamahalan. At mabango pa yung gamot pag naghalo mga kaltar. Hindi gaya ng ibang gamot na mabaho. Ito talagang mabango. So kuha lang tayo syringe ito. 2 ml lang itong ginawa natin na to. Kaya anahin na natin. So ito napakaganda ng kulay guys ng ating ginawang load. So 2 ml lang yung tubig. Kaya lang tumaas guys. So 2 ml lang yung Red Bull na nilagay natin. Kaya lang tumaas na ganito kasi nadagdagan siya ng ingredients. Kaya ayan mga kalitar. Ngayon naman guys, maglalagay na tayo ng G-Load. So yung isa lalagyan natin. Tapos yung isa hindi guys. Para makita natin kung babakil yung nilagyan natin. So itong talang to guys na puti, ito yung lalagyan natin ng ating G-Load. So ito na muna yung gagamitin natin, yung pinaghaluan natin, yung tira. So puhunan tayo ng konti, ayan. Pahid lang talaga guys, konting-konti lang. Parang paamoy lang. Kasi sobrang tapang nito. Sobrang tapang ng gamot na gagamitin natin. Ayun. Konti lang. Parang pahid lang talaga. Pag nagkameron yung dulo ng karayom, okay na yun. Huwag nyo lalagyan ng tuldok. So, hanap natin siya ng kabakel. Ito yung kalaban niya guys. Oh. Isang orange na gagamba. Ayan. Ayan. Medyo malaki talaga tong kalaban niya. Tapos antay lang tayo mga kalitar ng mga 10 minutes para tumalab yung gamot. So yun guys, bali-bakil na natin to. Itong tala, ito yung may load. Ayan guys yung tala. Tapos kalaban niya itong malaking orange. Ayan. Iba talaga yung lakihan nila. So try natin, tingnan natin kung babakil. Medyo mailap. Ayun, sumakmal guys oh. Ayun, sinasaputan ng tala. Oh, galit na galit oh. Pero first round pa lang yon, unang bakil nila na maganda. Tingnan pa natin. Ayun, kumakagat sa tingting talaga yung may load oh. Oh, galit na galit oh. Mga bagong huli yan guys.
wala na. Pinipitik na lang yung orange natin. Wala kasing load kaya tumatalon yung orange. Iba talaga guys pag walang load. Pag nadakot yan mga kaliter, oh. Oh, grabe guys, kumagat yung may load. Kaya lamang talaga yung may load guys, kasi yung may load hindi talaga basta-basta tumatalon yan sa stick. Pag nakakagat, dire-diretso yung tapang niya. Lalo na pag tumatalab guys yung load. Ayun, oh. Ay, habol talaga guys nyo. Ang tapang ng tala. Ayun. Okay, kita nyo naman guys. Kapag walang load, tumatalon talaga. So, itong tala, labanan naman natin siya ng may load din. Tingnan natin pag parehas na silang may load. Okay, ito naman guys yung mga kalaban ng ating tala na may load na rin. Niloadan na rin natin yan. So tingnan natin, medyo mas malaki pala to. Pero tingnan natin guys. Wala na kasi akong ibang gagambang maliit. Mga reject lang to. Ayan. So tingnan natin kung ano yung babakil pag parehas may load. Sorry guys, medyo maliksi. Ayun guys, oh yun, sakmala no. Grabe pag parehas may load talaga oh. Ayun, yari yung tala natin dito guys oh. Kita nyo naman guys oh. Ayun, bumabakal pa rin yung tala, parehas. Walang ayawan, ayun, bumitaw. Hindi siya bumitaw pala guys, talaga lang nalaglag na siya kasi wala siyang magawa dun sa ano, sa itim. Hindi siya makapasok, so sobrang laki na rin, pero talagang laban na laban. Ayun oh, ang tindi ng tama nung tala natin ah. Okay. Ay, galit na guys oh. Nagsasapot na oh, sinasaputan yung tingting. Ay, sumasapot pa rin, sinasaputan pa rin ng tala oh. Ayun, humarap pa oh. Ayun, kinagat sa ulo. Yun. Lot binato guys oh. Ayun oh. Talagang hindi siya umaayaw kapag may load. Pag walang load, tumatalon talaga yung gagamba. Oh, ayun, pumapalag pa rin oh. Hindi niya masaputan ng ayos oh. Grabe laban yan guys oh. Pumapalag pa. Ganyan pag naka G-load parehas. Grabe yung tapang. Wala na guys. Wala na. Ano na yung tala guys dito. Kagat-kagat kasi nung itim yung ano, pinakasungot. Ayun, pero kumakaw-kaw pa oh. Ayan guys oh. Nakaligaw pa guys oh. Ito yung galit na yung itim oh. Oh, diba? Oh, ting-ting na yung sinasaputan niya. Tuloy lang yung pag-ikot guys oh. Solid. Paglapitin ulit natin, tingnan natin. Ayan, palapit na ulit yung tala. Pero nalakad pa yung tala ah.
Ayun. Kinagat na ulit yung tala. Wala na guys. Awatin na natin. Sayang yung tala. Paligawan na lang natin. Okay. Ayan o. Kumakagat sa kamay o. Okay. Bali pag-usapan naman natin yung OD guys. Ganito yung OD. Ayan. Kapag labis yung bigay mong gamot, ayan, hindi na siya makalakad oh. Para na siyang katang. Kapag sobra yung gamot, ganyan yung mangyayari. Kaya wag nyo sosobrahan. Pahid lang talaga ng konti. Ayun oh, sobrang kapit pati guys. Halos hindi na siya bumitaw. Ayan oh. Oh. Para na siyang katang guys kapag ka overdose o labis na gamot. Kaya basta magkameron yung karayom guys na konti, pwede nyo nang ipahid. Wag nyong dadamihan. Pahid lang talaga. Ayan o. Sobra ng OD nito guys. Kaya talagang effective yung gamot natin. Okay guys, marahil lang dito na yung videos natin. Maraming salamat sa inyong panonood. At sana nag-enjoy kayo sa video na ginawa natin. At may natutunan tungkol sa G-Load. So hanggang dito na lang. Subscribe mga alternate sa ating YouTube channel. At ayun, bye bye.